Oo, masaya ka kahit di naman talaga ikaw yung hinahanap niya. Pero bakit ganun? Kahit masakit, pilit kang kumakapit. Ang hirap talaga mahulog sa isang sitwasyon na hindi ka sigurado kung saan hahantong. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Madali lang pala takutin si Francis. Subo naman kaagad eh. At saka, alam kong pinapanood niya ako tuwing gabi kapag naglalaro ako ng lato-lato sa dormitoryo. Napansin ko kasi na kapag natatapos akong maglato-lato, babangon siya bigla. Tapos, iinom ng tubig at didiretso sa banyo at magbubuhay ng gripo. Yan ang napansin ko kay Francis. At matagal siya sa banyo. Umaabot ng 30 minuto. Kuya, magjowa ba kayo? Tanong ng isang bata sa akin. Siya yung kaninang nagtungo sa kuweba. Uy, bata, bakit mo naman naitanong? Kuya, napansin ko kasi na lagi kang nakatitig sa kanya. Tapos lagi kang nakangiti. Tapos, lagi mo siyang inaasar. Ikaw na bata ka. Ang dami mong napapansin. Pero alam mo, kapag malaki ka na, saka mo malalaman ang sagot sa tanong mo. Kapag lagi ka na lang masaya kapag kasama mong isang taong nagpapatibok ang puso mo. Kuya, bakit subo niya yung titi mo kanina? Uy, bata, anong sinasabi mo dyan? Wala kuya. Sige po. Wika ng bata na umalis na kaagad sa tabi ko at naglangoy na doon patungo sa mga kasama niya. At mukhang kakain na sila. Nakakatuwang pagmasdan eh. Kasi yung baon nilang kanin inilagay nila sa dahon ng saging at yun. Ibinuhos nila doon yung sardinas na dala nila. Nakakatuwa ang mga batang yun. Nalala ko tuloy nung bata pa ako. Parang ganyan din ako. Napakalayas ko nun. Napakalayo ng nararating ko. Kaya ito, habang hinihintay ko si Francis, pinagmamasdan ko lang yung malaking bato kung saan siya nagtatago. At ilang saglit pa, ayan na siya. Nakangiti na. Mukhang nailabas na niya lahat ng sama ng loob niya. Francis, okay ka na? Oo, Eddie. Okay na ako. Ikaw ba? Okay ka lang dyan? Francis, okay lang naman. Tara ulit sa kuweba. Ayoko na, Eddie. Di na ako sasama sa'yo sa loob ng kuweba na yan. Sus, kunwari ka pa. Gusto mo naman. Pero Francis, ang galing mo kanina. Paano mo nagawa yun? Eddie, ayoko nang pag-usapan yun. Tsaka, di ko na ulitin yun. Ayoko na. Francis, talaga ba? Pero, tara na din kumain ng pandesal. Baka nagugutom ka na.
Eddie, busog pa ako. Ang laki kasi nung pinakain mo. Francis, yun totoo. Nagustuhan mo ba? Eddie, bakit ka ba nagtatanong ng ganyan? Nakakahiya. Dapat di ka na nagtatanong ng mga nangyayari. Kagaya nung nasa kuweba tayo. Okay. Sige na. Hindi na. Pero mamaya ha. Uulitin natin. Wika ako. Ba't ba? Ngumiti lang si Francis. Halatang gusto. At eto, lumangoy na lang ulit ako. At si Francis naman, ayun. Pinagmamasdan lang ako. Nakaupo siya doon sa isang malapad na bato. At sa paglipas ng mga sandali, eto, halos kami lang yung tao dito. Ang gugulo ng mga bata. At si Francis tawa lang ng tawa. Masaya ako na lagi siyang nakikitang nakangiti. At habang nakatingin ako sa kanya, di ko maunawaan kung bakit nga ba ako nahulog ng husto kay Francis. Kasi pakiramdam ko, mahal na mahal ko na talaga siya. Ewan ko ba? Basta sobrang mahal ko siya. At di ako papayag na mawala pa siya sa buhay ko. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Masaya pa lang magmahal tapos hindi mo maipaliwanag yung bawat sandali na kasama mo siya. Na wala kang ibang iniisip kasi masaya lang kayo talaga. Kaya eto, nilapitan ko na si Francis at paglapit ko, hinawakan ko ang kamay niya at tinitigan ko siya ng kailagkit. Eddie, bakit ganyan ka makatingin? Francis, ikaw kasi ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Tara na. May pupuntahan pa tayo. Eddie, bakit mo sinasabi ang mga bagay na yan? Hindi ko din alam, Francis. Para akong nagayuma. Uy, Eddie. Grabe ko. Pero, saan ba tayo pupunta? Francis, dadalhin kita sa isang lugar na paborito ko. Basta, tumama ka lang. At sigurado ako na magugustuhan mo dun. Eddie, tara na. Gusto ko nang makarating sa lugar na yun. Kaya ito, inayos na namin ang aming mga sarili. Nagdamit na kami. At yung mga bata, mukhang sasabay na sa amin pababa sa bundok. Buti na lang at pababa na ang daan. Hindi na nakakapagod. Kaya ito, mabilis lang kaming nakarating sa hanging bridge at eto na naman si Francis. Natatakot na naman. Kaya isinakay ko na siya sa may likuran ko para mabilis kami makatawid. At yung mga bata, iniwan na namin. Maglalakad lang kasi sila. Kami ni Francis naman nakamotor. At aba, may bago ngayon. Kasi habang nakasakay kami sa motor, si Francis yung kamay niya nakapasok sa loob ng short ko. Ang hirap tuloy mag-focus sa pagmamotor. Pataas pa naman ang daan patungo dun sa lugar na susunod namin puntahan. Maghintay ka lang, Francis.
Doon natin gagawin ang second round sa kagubatan.